Wow. Okay guys, ayan, umiinit na siya guys. Ayan, okay. Uminit na guys. For today's video guys ay gagawa tayo ng isang medium size na rice cooker na ang pangalan niya ay Micromatic. Ito guys ay atin ang gagawin at testingin natin guys. Ayun na raw ito guys ayun na raw guys itong mag cook. Walang tinatawag na light indicator. Ngayon para masubukan natin ito guys, bago natin ito isaksak dito sa ating source, ay alamin natin muna guys kung ito ba guys ay mayroong tinatawag na contact yung ating cord, itong ating plug. Set natin ito guys sa times 1. Ito ba time is 1, yan 1K. Yun guys, pansinin nyo guys itong aking tinatawag nating tester. Kung ito guys ay magkakaroon ng tinatawag na, kailangan guys ito ay pumalo guys, kumanyan yan, no? Ibig sabihin guys niyan, mayroon siyang continuity, buo yung kanyang system. Kaya lang may problema kayo uminit. Subukan natin ito guys, kung ito guys ay magkakaroon ng contact. Ayan guys, so pansinin nyo guys, walang contact dito, ay pumalo. Ngayon i-test natin naman dito guys. Dito naman natin ilagay. Titingnan natin kung may iilo dito. Ayan, o, plug natin guys, wala man lang guys ditong, wala tayong makitang indicator na may pamasok na voltahe or source. So baklasin natin ito guys, alamin natin ano ba ang problema, bakit walang ilaw dito sa ating light indicator dito guys, sa warm o kaya dito sa cook. So panoorin nyo ako guys sa aking pag-repair nito. Ako guys ay hindi nagmamagaling guys. Tulad ng nasabi ko, isinishare ko lamang yung aking nalalaman para yung mga makakapanood nito ay may malaman sa aking konting kaalaman, para siya ay makapag-DIY guys, na kung sakaling magkaroon ng ma-encounter nila ganitong problema sa kanilang mga rice cooker, ay alam na nila kung ano ang dapat nilang gawin. So manood lang kayo guys hanggang dulo, at kung magustuhan nyo yung aking paggawa guys, ay paki-subscribe ang aking channel at manang matulungan nyo rin ako guys. So buksan na natin ito guys, huwag na natin patagalin, buksan na natin ito. Yan, kung ano ba guys ang problema nito, bakit ayaw magpower. Ay, tingnan nyo guys, oh, medyo may kawan lang ito guys. Mamaya guys, ito yung ito guys yung limiter switch. Limit switch guys ito. Pag uminit na guys itong heating element at malapit nang makaluto, ito guys, oh, bumibito guys yan. Pagka guys ito ay pinindot nyo guys dito, yan, ito guys pag uminit na guys ng gusto yan at na makakaluto na siya, bibitaw guys yan, bibitaw siya. May tinatawag kasi guys na contact din yan na switch. So baklasin na natin ito guys para malaman na natin ano ba ang problema niya, bakit walang pumapasok na source sa kanyang. Kasi guys, tatlo ang pinanggagalingan kung bakit walang source na pumapasok dito sa ating rice cooker. Una, dito sa ating line nito, diyan, dito nanggagaling, minsan may problema dito guys. Pangalawa, yung ating thermal fuse. Pagka guys yun ay nag-broke na guys, yun nag-fail na yung ating thermal fuse, wala nang papasok na source.
Pangatlo guys, ay yung ating tinatawag na heating element. Pagka ito guys inapundi na yan guys, wala nang contact yan. So yan ang pinagagalingan guys, itong heating element. Ito guys yun. At yung ating thermal fuse, andito guys yung thermal fuse nya. Ngayon guys, pansinin natin guys ito. Ito guys oh, meron ako guys napansin dito. Ito guys oh, kung nakita nyo guys ito, nakaangat guys yung isang linya guys. Kasi naputol yan guys oh. Yan, putol guys yan. Kaya walang pumapasok na source dito. Na-disconnect guys yung isang linya nya. Sunog ito guys oh. So, ikakabit ko to guys. At paunroin nyo ako at aayusin natin ito. At magkakaroon na siya ng papasok na ang source nya. Okay. Tanggalin na natin ito guys. Okay. Stay tuned lang kayo guys. Guys, gagamit tayo ng spaghetti tube. Ito Mica tube guys ito. Heat resistant guys itong tube nito. So ito ipapasok natin itong wire nito para guys magkaroon ng protection itong ating wire na gagamitin. So guys, yan. Tapos guys, ipapasok natin dito. Yan. Dito natin siya guys ipapasok. Yan. Yan guys, yan. Yan natin siya guys ipapasok. Yan. Kasi ito guys, terminal nito ito. Kalawangin na ito. Hindi ko na guys matanggal itong nut nito. At ito naman guys, ganun din. So dito ko na lang ilalagay yung isang terminal. Tapos pansinin nyo guys ito. Ito guys na line nito, papunta guys dito yan, ayan. Dito ko na lang siya i-connect, i-jumper ko na lang guys ito. Kumbaga, ito guys isang linya nito, dito ko na ilalagay yan dito. At isang linya naman ito guys, dito naman siya dito. So, i-connection ko na siya guys. Panoorin nyo guys ang aking gagawin at i-connection na natin siya guys. Ayan. I-connection na natin siya guys dito. Ayan, i-connection ko na siya guys dito. Gagamit tayo guys dito ng eto, may tube bar na ko guys natira dito para protection siya guys. Yan. Yan. May protection siya guys dito. Yan. Para maiwasan yung magkaroon ng jumper or short. So ikakabit ko guys siya rito. Diyan. Ito guys yung kakabit yan. Kabit na natin siya guys. So ganyan lang guys ang gagawin natin. Ayan. Ganyan lang guys ang gagawin natin guys. Naikabit natin yung isang linya rito. Yung linya kasi guys nito, tsaka yan, no, isa lang guys, yan, diyan. Pwede rin natin ilagay dito guys. Dito. Pwede rin dito. Alin guys sa dalawa? Pwedeng dito, pwedeng dito. Dito ko na guys na ilagay. Ano siya guys yan. So, dito naman guys sa kabila. Ito naman guys, ite-terminate ko naman guys ito. Yan, ite-terminate ko ito guys. Yan. Gusto ko lang siya guys na ganyan. Yan guys oh. Ganyan lang guys ang ginawa ko dyan. Tapos lalagyan ko lang guys siya ng tube ulit.
para protection guys. Tulad natin tube ng haba. Yan. Lalagyan natin ito guys ng tube para protection nito guys. Yan guys. Yan o. Tatalin natin siya guys dito. Yan dyan. Okay. Guys, nalagay na natin guys. Yan o. Nalagay na natin yung connection niya. So, pwede na natin guys itong testingin kung makakaroon na guys ito ng tinatawag na indicator light dito guys. Yan. So, hindi ko na guys testingin ito sa dito guys. Pansinin nyo guys. Yan o, meron siyang nag-indicator na siya guys oh. Yan oh. So, i-try natin pindot nga ito guys kung mag-iilaw siya ng cook. Ayun guys, nag-cook na guys siya. Yan oh, may cook. Ibig sabihin guys, nag-contact na. Yun. Okay na siya guys. Ngayon, aayusin natin dito guys. Papalitan ko ito guys. Papalitan ko siya ng limiter switch ito guys. Thermal limiter switch ito. Papalitan na ko na siya guys. Guys, tatanggalin natin itong limiter switch na ito guys. Para, kasi guys, sobrang ko na ito guys parang hindi, mahina na guys yung spring. So, ang pagkatanggal guys nito, guys, para natin matanggal itong limiter switch na, kailangan guys, itong mga heating element nya, madismantle din natin guys. Kasi nasa loob guys yung lock nito Yung lock guys nya, itong pinaka-lock na ito guys, yung ganitong lock. Yung lock na ganito guys, andito guys sa loob. Kaya kailangan, i-dismantle natin itong finally guys. Naikabit na natin ito. Yung thermal limiting switch nya guys. Ayan o. So, naikabit na natin siya guys. Ito guys yung pinagpalitan niya guys. So, napaka-rumi na ito guys. So, yan. Tsaka guys itong kwan niya, halos may problema na guys ito. Kaya, pinalitan na natin siya guys ng ng maayos guys na magnetic limiter switch. Ayan o. So, testingin na natin ito guys. Kung okay na siya guys. Ma-testing na natin siya guys. Kung okay na. Okay guys. For final testing guys. Sasaksak na natin to kung okay na siya guys. Yan. Yan. Pansinin nyo guys oh. Nakalagay dyan sa kanya ay warm. Ngayon, ikukul natin siya guys. Ikukok natin siya. Ayun. Yan guys. Napansin nyo. Nag-cook na siya guys. Ayan guys, oh, nag-cook na siya. Nag-cook na siya guys. Oh. Mamaya guys, pansinan natin ito kung magkakaroon guys siya ng steam. Mag-i-steam siya kahit na wala. May konting tubig siya guys. Konting-konti lang. So, pansinan natin guys yan. Kung siya ay iinit ba guys. Pansinin natin guys yan. Papakita ko guys sa inyo yan. Yan o. Yan o. Yan guys o. Nakakook siya. Tingnan natin ito guys. Mamaya kung ito guys ay magka-steam. Pag nag-steam guys yan. Okay na ito guys. Ayan o. Wait lang tayo guys ng ilang minute. Kung mag-i-steam siya guys. Wait lang tayo guys. Pansinin nyo guys. Yan o. Okay. Kung nagustuhan nyo guys yung aking pag-repair guys, ay pakisubscribe guys ang aking munting channel.
Hindi po guys ako nagmamagaling, isinishare ko lang po ang aking kaunting kaalaman upang sa ganun ay kung meron kayong matutuhan ninyo, magamit nyo sa inyong pagdi-DIY. So maraming salamat guys sa inyong panonood sa aking munting channel at paki-subscribe ang aking munting channel guys. Maraming salamat. Thank you for watching.